Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari na po kayo lahat po magpuwing sabay ng ating Diyos. Saka po wala ka sa palakpak. Let's go! Magandang po tayo sa pagkawalan ng ating Panginoon. Hallelujah!
kapayapaan at tunay na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya lahat ng ito, Panginoon, sa iyong mataas na pagbulit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus ang lahat pinagsabi natin. Amen. Let's all read the word of God from the book of 2 Kings, chapter 6, verses 1 to 7. Now the sons of the prophet said to Elisha, "See, the place where we dwell under your charge is too small for us. Let us go to the Jordan, and each of us get there a lot, and let us make a place for us to dwell there." And he answered, "Go." Then one of them said, "Be pleased to go with your servants." And he answered, "I will go." So he went with them, and when they came to the Jordan, they cut down trees. But as one was felling a log, his axe had fell into the water, and he cried out, "Alas, my master, it was borrowed." Then the man of God said, "Where did it fall?" When he showed him the place, he cut off a stick and threw it in there, and made the iron flat. And he said, "Take it up." So he reached out his hands and took it. Purihin po ang pagbabasan ng buhay at kasalita ng ating Panginoon. Maaari na po makupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Na-bless po ba ang lahat? Amen. Amen. Sige po, ipapakilala ko na po sa inyo ngayon ang ating guest speaker mula po sa Giginto. Second time po niya po dito na magsalita. Hindi ko na po matatagalin. Tawagin ko na po yung mamachong po ditong ang aming end-to-head, Pastor Darin Boraga. Morning po. Mas maganda po yung konti lang introduction para dito tuwid. Happy Mother's Day po sa mga kananayan natin. At happy anniversary po nung nakaraan. Tama po natin. Salamat po sa spaghetti at sa pipo. Sarap po eh. So, ready na po ba lahat? Sino po mahilig sa basketball? Alam niyo po isang kwento po ng greatness no, na pagpatungkol po sa sports ng basketball, siguro yung buhay ni Michael Jordan. After po nung multiple na championship na nakuha niya sa paglalaro ng basketball, nagkaroon po siya ng something na kakaiba sa laro niya nung siya po ay namatay ng tatay. No, nagulat yung iba, siya po ay nag-shift ng sports into baseball. No, nung nasa baseball po siya, hindi rin naman po siya nakatagal, di ba? Bumalik ulit siya sa sports ng basketball. Pero nakita po natin na iba po yung nangyari kay Michael Jordan that time. No, siya pa rin yung Jordan na kilala natin, pero nawala po yung pagiging dominant player niya sa court. No? Iba yung timing niya, iba yung rhythm niya. So, hindi siya gano'n ka-effective nung compared dun sa dating Jordan na kasanayan nila. At nung 1995, sino yung buhay na noong 1995? Hindi umikiligis. Alam nyo, talo ang Bulls. No? Hindi po sila nanalo sa championship. At sabi ng ilan, parang hindi na ito yung Michael Jordan na kilala natin. So, ano po kaya nangyari? No? Hindi naman po
dahil natalo sila, hindi po nawala yung talent ni Jordan. Andun pa rin naman eh. Hindi naman po nawala yung pangalan ng Michael Jordan sa kanya. Yung pa rin naman pangalan niya. Pero sa moment po na yun, ang nawala po sa kanya, yung edge niya sa paglalaro ng basketball. Yung sharpness, yung focus, yun po yung nawala sa kanya sa paglalaro ng basketball. Alam niyo po, dahil sa pagbalik niya po sa basics, no, intense training, discipline, focus, nung naglaro po ulit siya nung next season, nag-champion po ulit ang Bulls. Siguro iba po fans siya ng Bulls, no, pero Spurs po kasi ako. Kaya siya mag-champion, wala pa kailang Spurs lang binabantayan. Ano pong connect ng basketball sa pinag-usapan natin sa ating sermon ngayong araw na to? Makikita po natin dito na kahit yung pinakamagaling sa pagkakatawag sa kanya, ay nawawala rin yung edge, no? Nawawala rin effectiveness. Hindi dahil siya ay pinto, hindi dahil siya ay nagbago, kundi dahil nawala yung focus niya sa ginagawa niya. In spiritual life po natin, makikita po natin dito, katulad po tayo ni Michael Jordan, no? Na hindi po tayo basta-basta, hindi nawawala sa atin yung passion, yung focus sa ginagawa natin. Unti-unti pong nawawala. No? Katulad po ni Jordan, hindi naman siya naging zero score, pero less yung effectiveness niya doon sa court. Less focus, less connected. So, sa spiritual life natin, nakakaranas din po tayo minsan yan. Para bang minsan, itong linggo na to, feeling mo, ang dami mo nagawa, feeling mo, fruitful lahat ng ginawa mo sa Lord. Pero biglang, sa mga susunod na linggo, para bang ang dry-dry ng pakiramdam mo. No? Dahil ba nagbago ka? Dahil ba may nangyari sa'yo? So, katulad po nung pag-aaralan natin, makikita po natin yung mga dahilan. So, in spiritual life, katulad po si Jordan, nakabalik siya sa championship game dahil sa kanyang dedication sa focus sa game, matinding training. Pero sa spiritual life po natin, hindi po tayo basta nag-training ng matindi. So, tayo po ay bumabalik lang sa basics. Pagbalik natin at paglapit natin dun sa nagre-restore ng ating buhay, kundi sa Panginoon Jesus. In summarize po, bilis no, summarize na. In summarize po ng story nung binasa natin kanina, sa verse 1 hanggang 7 ng chapter 6, makikita po natin dito na ang Diyos na pinaglilingkuran at kinikilala natin yun, may pakialam, ultimo sa pinakamaliit na nangyayari sa buhay. Hindi po busy ang Panginoon sa paggawa ng malalaking bagay dito sa mundo. Hindi siya busy sa gera sa Middle East. Hindi siya busy sa lahat ng uri ng malalaking events, current events na nakikita natin sa balita, para hindi kanya mapansin sa maliliit na pangailangan. May pakialam siya sa maliliit na pangailangan ng bawat isa sa atin. At kaya niyang i-provide yung supernatural para kung tayo ma-recover sa mga katatayuan natin sa buhay ngayon. 3 puntos po yung ating pag-aaralan. Makikita po natin dito yung invitation ng Panginoon kung saan kailangan po natin makita sa buhay, kailangan natin yung pagsama at paglakad sa Diyos. Pangalawa po, ipapaalala po sa atin sa lesson nito na mas matimbang ang grasya ng Panginoon kaysa sa mga nararanasan ng bawat isa sa atin na kapiguran. Pangatlo po, mararanasan po natin makita natin na ang miracle ay hindi lang one way, na may participation ang mga anak niya sa ginagawa ng Diyos. So, may partnership. So, ano po ang
gusto kong ilatag sa inyo sa hapon sa umaga na to, ang purpose po at goal ng ating pag-aaralan ngayon, tumatak po sa isip ng bawat isa sa atin, yung pinagdadaanan ng kapatid mo na alam mo parang kabigat-bigat, compare sa pinagdadaanan mo, iisa yan sa paningin ng Diyos. Kaya kanyang tulungan. Ang goal po natin sa umaga na to, yung partnership natin sa Diyos, mas maging maigting. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin po dinadalangin ang iyong presensya ay sumaamin sa panambahan ito. Buksan mo po ang aming mga puso at gawin mo mapagmatyag ang aming mga isipan sa iyong mga salita na aming maririnig sa araw na ito. Alisin mo po ang anumang uri ng distraksyon sa amin ngayon, maging ito man po ay pagmamataas, takot, o puso nagmamatigas sa iyo. Dalangin namin ang iyong banal na espiritu ang magturo at magpaliwanag sa amin sa mga salita mo na aming maririnig. Amin pong maisabuhay ang mga araw na ito at magamit namin sa pang-araw-araw na buhay. Naway ikaw lamang po ang mataas at pabigyan ng kaliwanagian sa panambahan ito. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Losing Your Edge. No, Losing Your Effectiveness. Ito po yung title ng ating lesson. 3 puntos lang po. Una, Blueprint of Witness. Okay lang po. Ako may kasalanan. Hindi ko nagawa yung PowerPoint. Kasi yung AI ko po, busy sa buong isang linggo. Tapos nung Sabado, kahapon, may natin ng pangkasal. Yung kapatid ko po yun. Nagagalit sa akin pagka-late kong binapasa yung pinagagawang PowerPoint. So, blueprint in witness. So, ito po ay patungkol sa pag-uusapan natin, the Emmanuel Principle. Sa verse 1 hanggang 4, makikita po natin dito yung mga key verse lang po. No? Sa mga key verse, gusto ko makita natin dito. Sa verse 1, ang tanong dito, sino yung mga anak ng propeta? So sabi nun, now the sons of the prophet. Ang tanong, sino ito mga to? Pangalawa, sa verse 2, makikita natin dito, ano yung ginawa ng mga anak ng propeta na to? At ano yung pinag-usapan nila ni Elisha? Who are the sons of the prophet? Alam niyo po, yung itong mga propeta na to ay hindi po ako propeta, nagkaanak. No, hindi po siya ganun. Ang mga tao po na to, ito po yung mga tao na may calling sa Panginoon. Meron silang gift na ninurture lang yung kanilang calling at gift na to under sa mentoring at sa training po ni Elisha. In short, para silang para silang lumalaki na community ng Bible School, no? Parang gano'n sa atin ngayon. Makikita natin dito, yung mga tao, yung mga taong tinawag ng Diyos, ay inahasa yung gift nila under sa observation at pagtubay po ni Elisha. Ano po yung kwento? Sabi, saan sila pupunta? Ito yung mga tanong. Sino sila? Saan sila pupunta? Simple lang po nakita nila, no? May problema sila. Ang problema nila, lumalaki na tayo. Pagdating po ng panahon, magiging problema nyo rin po yan. Itong simbahan na to, hindi na po kayo kasya. Katulad po nila, nakita nila na hindi na tayo kasya dito. Anong gagawin natin? Masikip na tayo dito para magdaos ng hindi pagdiriwang, mayroong pag-aaral, ng training. Kaya sabi po nila, sila po ay pupunta sa malapit sa lugar ng Ilog Jordan kasi doon po marami yung resources na kailangan nila. Maraming puno. So, kaya, nung pumunta po sila roon, agad po na
ang ginawa ng mga propeta na ito, ng mga estudyante propeta na to, agad po silang naggawa ng plano. At sa kanilang paggawa ng plano, gumawa po sila ng patnubay o nanghingi sila ng guidance, nanghingi sila ng tama ba yung gagawin namin kay Elisha. Nung si Elisha po ay pumayag sa kanilang gagawin, meron na silang go signal. Sige, pwede na kayong kumuha ng puno doon, pwede tayo magtayo para sinasikip na natin. Isa pong nakita natin dito sa kwento, sa verse, kung titignan po natin sa verse 3, then the one of them said, "Be pleased to go with your servants." And he answered, "I will go." Nakita po natin dito na hindi lang po sila gumawa ng plano, nagpaalam kay Elisha, sinama pa po nila si Elisha. So, when we talk po about the blueprint, ang blueprint po ay ginagamit sa pag-construct ng bahay, ng tulay, ng something na basta po may ginagawa, kailangan po ng blueprint yan. Ito po ay nagsisilbing guide. Ito po ay nagpapakita ng anong klaseng shape, anong size, anong layout ng kanilang gagawin. May mga engineer dito, alam, di ba? Alam natin yan. Nyo lang, hindi ako engineer. When we talk about blueprints of witness, sa point number 1 natin, we're looking yun sa fundamentals po ng design na kung ano ang gusto ng Diyos na paano tayo mamuhay at paano tayo kumilos. Kung ang blueprint po ng bahay at sa construction, pinapakita kung anong size, anong detalye yung gagawin, ang blueprint po na pinag-uusapan natin dito ay yung blueprint ng Diyos na gusto kang mamuhay. Paano kanya gustong mamuhay? No? So, tinignan po natin dito, pag-uusapan po natin yung tinutukoy natin na blueprint, makikita po natin sa point number 1 natin, blueprint, witness. Nakita niyo? May pen. Hindi siya witness. Alam niyo po, witness. Alam niyo po, magkaiba po kasi yung witness sa witness. Ang witness po ay tumutungkol sa kung ano ang sinasabi mo tungkol sa kanya. Pero pag sinabi po natin witness, ay tumutungkol kung saan ako mananatili sa kanya. Isa, sinasabi mo kung sino siya, pinapatutuwanan mo kung sino siya. Yung isa po, kasama mo siya. So sa blueprint po ng construction, ang priority po ng blueprint ay yung sa project. Pero ito pong blueprint, yung pinag-uusapan natin na blueprint ng witness, ang priority po nito ay hindi pa tungkol sa proyekto, kundi sa kapartnership. No? Kung paano ka lalakad, paano ka sasama sa Panginoon. Makikita po natin na anong kailangan ng mga propeta na to. Kailangan nila ng bahay. Kasi ang sikip na ng lugar nila eh. Lilipat sila ng lugar kung saan may malaki silang space na pwede sila maglagar ng mas maayos. So, nakakita na po ba kayo ng bahay na walang gana? Meron. Marami po. So, huwag po kayo magalit, pero pag ang bahay po, sabihin natin itong church natin, walang blueprint. No? Nagpatayo lang tayo. Ano nga itsura ng church natin? Di ba basta-basta? Walang tibay, ang gulo-gulo. Sabihin na lang po natin na ganito, ako magpapatayo ako ng bahay. Patawag ako ng 50 na katao ng construction worker. Sabi ko lang sa kanila, meeting ko yung 50. O kayong 50, gusto ko ng bahay, tayo nyo ako ng bahay. Umalis na ako. Anong gagawin nila? Anong klaseng bahay? Gano'ng kalaki? Gano'ng kahaba? Saan? Anong materyales? So, makikita natin gano'ng ka-importante yung blueprint. Hindi naman po pwedeng may maghapon nagmamartilyo dyan, maghapon naglalagarin, may nagpapako. Anong nangyayari? Pagbalik mo, maghapon silang may ginagawa,
pero walang natatapos. No? Ang isa po sa mga mistake na nangyari ngayon at nagiging problema po ng Kristiyano, madalas masyado po tayong abala para sa gawain ng Panginoon, pero napapabayaan po natin yung kanyang presensya. Akala natin masyado tayong busy sa ministry, akala natin masyado tayong busy sa gawain niya, akala natin marami tayong nagagawa para sa kanya. Yung pala, wala tayong natatapos. Tayo po ba ay katulad ng mga construction worker na wala po tayong kaplano-plano. Basta gawa lang po tayo ng gawa. Maghapon naglalagari, maghapon nagpupukpuk. In the end, pagod ka lang. Wala po tayong achievement. Ang tanong po ngayon, nakadesenyo po ba yung ating pamumuhay at paglilingkod natin sa nais ng Diyos? So kung hindi, ang tanong, paano natin ito i-correct? So mas mahalaga po na ang plano at ang plano o yung ating ambisyon ay naka-align po sa nais po ng Diyos sa ating buhay. Ang tanong po, gusto ko ba o gusto ng Diyos? Alignment over ambition. So, isa po sa ginagawa ng blueprint sa construction, tinitiyak po ng blueprint na ang bawat bahagi po ng gusali ay nakaayon sa matibay na pundasyon. Pag sinabi po natin na witness, ito po ay something walking. No, kasama mo siya sa paglakad. No, isa po kayo ng direksyon. Pag sinabi mo, kasama ko ang Panginoon sa buhay ko na to, iisa kayo ng iniisip, iisa kayo ng direksyon, iisa kayo ng ginagawa. Kung ang ambition po natin ay outpace doon sa tinatawag nating blueprint of witness, eventually po, mawawala ang effectiveness natin sa ginagawa natin. Babalik tayo doon, akala mo, gusto ng Diyos na yung ginagawa mo, yung pala, gusto mo lang. Akala mo, kumbaga, ambition mo na lang pala yun yung ginagawa mo. Hindi pala yun yung vision ng Diyos na gawin mo. So, kailangan po natin, so isa po sa binibigay ng blueprint sa bawat isa sa atin, yung safety. Ano pa po yung binibigay ng blueprint sa atin? Sa verse 3, sabi po dito, then the one of them said, be pleased to go with your servants. And he answered, I will go. Alam niyo po, yung mga anak po ng propeta, hindi lang po sila basta umayag na, kasi yung kanilang master si Elisha, ay meron ng pag-uusap project nila. No, alam nila na any moment, pwedeng may mangyaring masama. Any moment, pwedeng may mangyaring hindi maganda. Kaya kailangan nila si Elisha. Kailangan nila ng authority. May authority dun sa side. Ano po lesson nito sa atin? So, kapag po ang Diyos ang nasa plano natin pang araw-araw, ang buhay po natin, kahit po magkaroon po tayo ng aksidente, ang buhay po natin nagkakaroon din lagi ng pagkakataon para maranasan po yung solusyon na meron ng Diyos. Amen. No? Hindi ibig sabihin, sinama mo ang Diyos sa pang-araw-araw mo, absent ka sa mga problema. Hindi po ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Pero ang lesson po na binibigay sa atin yung araw na to, kung isasama mo ang Diyos sa pang-araw-araw ng pamumuhay, dumating man ang problema, mararanasan mo yung solusyon
sa problema mo na nanggagaling sa Diyos. So nakita po natin, no, hindi po basta bahay lang ang itatayo ng mga propeta. Ito po ay community. Ganun na po sila karami. Ang danger po sa lumalaki no, na gawain, lumalaking community, eh hindi po yung kadalasan, pag ikaw ay maraming success na sa buhay, ang sinasabi nila, natututo kang tumayo sa sarili mo. Pag ikaw ay natutong tumayo sa sarili mo, ang katumbas nun, nakakalimutan mo, humingi at umasa sa Diyos. Diba ganun naman yun? Kasi self-sufficient ka na eh. Kaya mo na tumayo sa sarili mo. Pero dito po makikita natin na hindi lang po ito yung danger ng success na meron sila. Ang pinaka-temptation po dito ay yung magtayo sila ng lugar na wala po ang Panginoon. Na magtatayo sila ng community kung saan para sa Panginoon nga yung gagawin nila, pero wala naman din yung pagsama ng Panginoon sa kanila. Sa first 3 po, makikita natin na in-invite po ng mga prophet si Elisha. Pero never sinabi, pag binasa po natin maigi, never naman sinabi ni Elisha na, uy, sama niyo ako. Wala siyang presenta, hindi siya nagpresenta. Ang tanging pong nagsama sa kanya, ang tanging nag-invite sa kanya, ay yung mga propeta. Bakit po kaya in-invite pa ni si Elisha? Samantalang may go signal naman na sila. Ito po yung point. Around po sa Jordan River, napaka-promising po ng lugar. Lahat po ng resources, primary resources, na kailangan nila sa construction nila, nandoon. Ano po gagawin nila? Mga bahay. That time, ang kailangan hindi po mga bato-bato. Ang kailangan ay kahoy. Napakadami po. Sabi po sa Jordan River, pinapakita po dito na ang paligid po ng Jordan River, yung lugar po na yun, ay maraming kahoy. Sa lingwahe po ng mga kabataan, sabi nga po, ano sabi pagka maraming paldo, sila buwis. Ganun karami. Ganun karami yung kailangan nila dun sa lugar na yun. Pero bakit? May go signal ka na eh. Nandun yung primary na kailangan mo. Bakit sinasama mo si Elisha? Number 1, ina-acknowledge po ng mga propeta na to that their own skills are not enough. No? They guarantee safety or success. Hindi nila masabi na yung sarili nila na kakayanan ay magagarantiyahan na yung success ng kanilang proyekto at yung safety ay nandoon. Pangalawa po, na-realize sa mga propeta na ito na never at wag na wag natin gagawin na maggawa ng bagong proyekto without the presence of God's presence. Without the presence of God's representative. At katulad po sa mga propeta, marami pong opportunities, promising opportunities. Alam ko, dumadating po sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa mga nag-aaral, magandang school. Parang, wow, nakapasok ako sa magandang school. Sa mga naghahanap ng trabaho, mukhang promising, ang ganda ng offer, ang laki ng sweldo. Ang sweldo ko ngayon, parang triple higit pa doon sa offer sa akin. Ang ganda pa ng benefits. Every other day, meron kang trip to Hong Kong. May ko na nga ayaw, pagod na pagod ka, nakaka-flight. Pauwi mo na, aalis ka na naman bukas. Sa mga negosyante,
Parang napaka-promising, parang napakaganda yung usapan namin nung kabili ko. Panalo, sabi nga, ano sabi ng mga bata? Paldo na naman si Kuis. Pero makikita po natin dito, ang danger, pagka tinignan lang natin, yung mukhang promising na usapan. Ang danger po dito, nandun ba yung presensya ng Panginoon? Sa Exodus 33 verse 15, and he said to him, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagkakamali ng mga Israelita sa Golden Calf, pagbaba ni Moises, nakita niya yung mga tao, kakagulo, sumambas doon sa Golden Calf. Ang sabi ng Diyos, sa kabila ng mga yan, sige, makakapunta pa rin kayo sa lupang pangako. Pero ang sabi po ni Moises, kung di nyo na lang din po kami sasamahan, okay lang na huwag na kami pumunta. Alam po ni Moises, yung meron sa presensya ng Panginoon. Alam niya yung promise dun sa abutan nilang promise land. Sinabi sa kanya itsura. Pero sa kabila na pinakita sa kanya itsura, sa kabila ng alam niya sa itsura, yung ganda ng lugar, flowing with milk and honey, hindi ko pagpapalit yung presensya ng Diyos dyan. Sabi niya, kung hindi lang din po kayo sasama, hindi na ako pupunta dyan. Ganun po kahalaga yung presensya ng Diyos kay Moises. Gaano po kahalaga yung presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin para sa pang-araw-araw nating buhay, mas pipiliin ko na masaya dito, pero kung wala lang din naman ang presensya ng Diyos, hindi na ako din. Parang yung comfort zone ko nandito, pero ang gusto ng Diyos, nandun ako sa magulo dun eh. Dito na lang ako. Pipiliin ko sa magulo kasi nandun yung presensya ng Diyos. Success without God's presence is empty. No? Sabi kay Moises po, yung journey nila from wilderness to promised land, mawawalan po ng saysay. Walang saysay lahat yan. Makapasok man ako dyan, kung wala rin naman ang Panginoon dyan, wala rin pagsama ng Panginoon dyan. At ito nga po yung sinabi ni Moises, I would rather stay here with God than move forward without Him. Gano'n po natin yayakapin to, na hindi ako kikilos kung wala yung pagsama ng Diyos sa buhay ko. Alam ko po sa kalagitnaan natin, may kumakatok po sa puso ng bawat isa sa atin. Kung saan naghihintay lang po siya na papasukin, imbitahin siya para makapasok po sa ating mga puso. Sa Revelation 3, verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him and he will with me. Yung kumakatok po na yun, yung nag-iisang kumakatok na sinasabi ko, yun po ay si Jesus. In his loving invitation, gusto po niya na magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya. Ang problema, bubuksan mo ba yung puso mo para sa Kanya? Sa Matthew 1 verse 23, Behold, sabi po sa text, sa verse, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they will call him his name, Emmanuel, which means God with us. So makikita po natin dito yung ni-reveal na ng Diyos yung kanyang puso. No? Na hindi lang po niya gusto tayong pagharian. Hindi lang niya gusto tayo ay gamitin sa ministeryo o sa kanyang ubasan. Ang gusto po niya sa bawat isa sa atin, makasama siya. Makasama natin siya. With us. Kaya nga sabi, God with us.
So, witness is about speaking about God, but witness is about living in continual fellowship and relationship with Him. So, yung si Jesus po, kaya isa sa mga names of God ay Emmanuel, siya po ay may desire. Ang desire po niya ay yung presensya. Nandun yung presensya, nakasama natin yung presensya niya, bago yung performance. Mas mahalaga po sa kanya yung relationship kaysa sa responsibility. At gusto po niya yung communion before commission. Before Jesus sent the 12 disciples, bago sila mag-preach, magpagaling na may mga sakit, bago sila mag-minister sa mga tao, tinawag niya muna sila para makasama siya. True success isn't about expanding our territory. No, it's all about ensuring that Christ walking with us. Hindi po natin pwedeng sabihin na success na ang buhay mo ngayon dahil sa mga meron kang achievement, meron kang pundang ngayon. Masasabi po natin na ang tunay na success ay kasama kung lumalakad ang Panginoon. Pangalawa po, makikita po natin dito, grace versus gravity. The law of substitution. Verse 5 and 6. In verse 1 to 4, nakita po nila yung problema. Nakita nila yung problema. Dahil nakita nila yung problema, meron po silang ginawang plano, meron silang ginawang project, meron silang ginawang pag-ask ng guidance. Pero para mas maintindihan po natin yung point number 2, tignan po natin, tuloy natin kung ano meron sa story. In verse 5 and 6, another problem po ang lumutang. Ano po yung problem na to? Na kung saan para bang ang hirap na nitong solusyonan dahil limitado na po yung lakas ng tao. Nung nahulog po at lumubog yung palakol, yun po yung kwento Nung nahulog at tumalsik yung ulo ng palakol, yung talim ng palakol, doon po sa ilog, diretso po ang paglubog nito sa madilim at malalim at maputik na tubig ng ilog Jordan. Ngayon, ang tanong po, sabi po kanina, pinagdiinan mo sa scripture reading, bakit sumigaw ng alas, may master, it was Baruch. Ba't umiyak ng propeta, Yun ang papalakol na yun. Ba't siya umiyak? Hirang ko lang yun, Tingnan po natin yung seriousness nung problema ng propeta na to. Losing an accent was serious problem to him. Ang tanong, bakit? Ngayon, pagka nakawala, may palakol po ba kayo sa bahay? Amen. Pag nawala, parang wala na lang kayo. Ang meron na tayo, sayang, nawala. Pero ito, nung talagang nahulog yung pinakaulo ng palakol niya sa tubig, halos umiiyak talaga siya. Ito po yung parang bang sobrang seryoso nung problema niya. Na something sa panahon natin ngayon, ay nawala, sayang. Ay mapurol, sige tapos na lang. Kung di na mahasa. Pero sa kanya, palakol, iiyakan. Ano po yung nagbibigay sa kanya ng distress? Bakit gano'n na lang? Una, hindi po sa kanya yung palakol. Dahil hindi sa kanya, siyempre, hindi naman nakaw. Hiram yun. Alam niyo po, sa Exodus 22 verse 14 hanggang 15, ito po ay yung mga law ng mga Israelites. Kung saan makikita natin dito, pag po binasa natin, huwag po kayong makahon kasi sabi dito, patungkol sa animals. Pag daw tayo ay nanghiram sa kapitbahay, ito po yung law nila. Pag ikaw ay nanghiram sa kapitbahay, yung hiniram mo ay nasira o namatay dahil
kung hayop yung hiniram mo, kung bagay ay nawala o nasira, at wala yung pinanghiraman mo, meron kang full responsibility dun sa gamit o sa hayop. Papalitan mo siya. No? Ang problema, itong propeta na to, sigurado walang kakayaning palit dun sa palakol na nahulog sa tubig. Kasi that time, ang iron tools ko ay expensive. Expensive and valuable. Para bang meron tayo, kunyari sa anniversary ng nakaraan, ano? Lumabas, picture-picture, nangyarang ka ng cellphone, iPhone, ano ba yung latest ng iPhone? 17? No? iPhone 17, pagkakuha ng picture, may kasiyahan, nalapag mo sa... Pagbalik mo, nawala na. Iiyak ka sigurado. Kasi pababayaran sa iyo yun eh. Magkano po yun? Naku, kabibili ko lang 100,000 yun. Estudyante ka. Iiyak ka talaga kasi kailangan bayaran, wala kang pambayad. Isipin nyo, ilagay nyo yung panahon na yun, ganun kahalaga yung palakol sa kanila. Ito pa po isang dilema. Yung problema niya, dumagdag ka, no? So, dumagdag yung physical problem at saka yung isa, yung moral problem. Physical problem, ito yung dahil nga, nawalan palakol. Ngayon, dumagdag yung moral problem. Yung moral problem po, masisira yung relationship niya sa kanyang kapwa. Kahit naman po siguro kahit kanino sa atin, ano, pagka may hiniram tayong gamit, at nasira, gamit o pera, utang o pira, pagka nasira yung sa pinag-usapan yung ibabalik, parang, di ba ba, wala akong sasalita. Hindi ka na makakaulit ka alam. Ba't tumatawa kayo? Parang totoo. Totoo ba? Well, real talk. Ganun eh. Totoo naman yun. Nasisira yung tao pagka nasira sa usapan. Alam niyo po, makikita po natin dito yung exclamation. Pag binasa po natin yung text, yung exclamation yung alas, my master. Exclamation. Tapos idudugtong nyo pa, it was borrowed. Makikita niyo po dito yung sense ng panic ng tao. Hala. Sabihin natin masa parang pinuno o guro. Guro, yung hirap ko lang yun eh. Makikita po natin yung panic. No? At makikita po natin dito, nire-reveal dun sa puso ng estudyante na meron siyang pakialam dun sa testimony niya. Meron siyang, ayaw niyang masira yung testimony niya sa kapwa niya na something na ayaw mapag-usapan sa pag-uwi namin, ayaw mapag-usapan, ito, huwag yung pahihiramin na. Careless steward yan. Pag nanghiram sa akin yan, naku, bahala kayo kung pahihiramin yan. Kahit sino sa atin, di ba, ayaw na, yung lalakad ka, yung hindi nagbabalik. Wala ka nang magawa kasi nangyari, totoo. Ganon ka lang, ano nangyari sa'yo? Nadadaw yung pagkatao mo. Hinahatak ka nun. Isang tao, dalawang tao, dumaan ng marami. Lahat sila ganun dun. Una lang, batuhin ka. Spiritually speaking, ito po ay picture ng human limitation. No? Now, we cannot save ourselves from sin sa pamamagitan ng sarili mo. Ng effort mo alone, hindi mo kaya iligtas yung sarili mo sa kasalanan. You cannot fully fix what is broken. No? Yung spiritual na pagkabagsak mo, hindi mo yan maayos na mag-isa ng talagang ganun kaayos. Kasi human strength has limits. Doon po sa desperate situation, ano po ang ginawa ng Diyos para ma-restore itong propeta na to? In a story po, makikita po natin yung dalawang force na kumikilos doon sa kwento. No? Una po dito, yung grace, pangalawa po yung gravity. Kaya grace versus gravity. What does grace means? Grace refers to kindness of God, His mercy, and His saving help
doon sa mga tao na hindi naman karapat-dapat. Ito yung grasya ng Panginoon. Hindi ka karapat-dapat, pero binibigyan ka ng kanyang kabaitan, nararanasan mo yung kanyang pagtulong. Anong dapat mga ba't ako? Yun yung grace. What does gravity means? Ang gravity po, gravity is the force that pulls thing toward the center of the earth. Tama ba? May mga teacher dyan eh. Tama ba? Up or down. So, yun po. So, gravity is the relentless law. Pag po sinabing relentless, it will always works. No? It never stops and never avoided. Hindi mo siya matakasan. At lalong-lalong hindi nasisira. Yan ang law ng gravity. Naranasan nyo na po ba ngayon, nakakalakad tayo, tapos bukas wala, lumulutang tayo, kasi nasira yung law ng gravity. May, astronaut ka. Astronaut yan. Diba? Lagi tayo nakakalakad kasi. Kaya tayo nakakalakad dito, hinahatak tayo ng gravity. Kaya pag pumunta ako dito walang gravity, lilipat ako. Tapos sabi ko, ibaba nyo nga ako kasi dyan may gravity. Wala, lagi siyang kumikilos. So, anong meron nito sa sense ng spiritual life na meron tayo? Gravity represent the downward pull of sin. Kung gaano tayo hinahatak ng gravity sa pababa, no? Ganon yung nire-represent ng kasalanan sa atin. Kung paano tayo hinahatak nito pababa. Kaya po nung nahulog yung accent sa tubig, ang sinasabi po ng law of physics, may teacher dyan, na daw magkamali ako. Sinasabi ng law of physics, mawawala na yan. Sa tubig ba naman na madilim, malalim at maputi, habang ang sinasabi ng law of gravity, dire-diretso yung lulubog kasi mabigat yung bakal. Nasabi ng law of physics, mawawala na yan. Pero merong law na ginamit ng Diyos para hikitan po yung kayang gawin po ng law of gravity. Ito po yung law of life and grace. Makikita po natin sa kwento na ito po ay nasaksihan nila nung ginamit po ng Diyos si Elisha nung naghagi siya ng kasi nung sabi, naku, lumubog eh. Sabi niya, sige, saan ba? Pumitas ng isama. Saan nahulog? Hinagis. Nakita nila yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Elisha na naghagi siya ng patpat sa tubig. At ang kwento, lumutang ang palakol na dapat hindi lulutang. This is not normal. This is not human ability. This is God stepping into a situation. This is grace. God doing what man cannot do. No? Ang totoong miracle po sa kwento na ito, hindi po yung nagbato ng stick, lumutang yung dapat hindi lulutang. Ang totoong miracle po sa kwento na ito, yung bigger miracle na dapat natin makita, bukod dun sa lumutang hindi dapat lumutang, una, nawala yung utang ng propeta. Manginginig. Kanina pa kasi ako kinakabahan. Paano papalapit kami dito na pumunta ng kabang-kaba na ako. Alam po, yung nawala yung accent na hinirap ko ng propeta, never na pong kaya bayaran ng propeta ko yun. Pero yung miracle po ang nag-experience sa kanya doon sa obligation na imbis na siya ay mag-aaral, alam niyo ang kapalit nung hindi niya mabayaran yun. Ang kapalit nun, magiging alipin ako para hanggang mabayaran ko yung halaga na nawala. Imbis na nag-aaral ako, nag-undergo ako ng training kay Elisha. Nagpaka-alipin ako kasi minawala akong bagay.
Niligtas siya ng Panginoon doon. Miracles spared him from the impossible publication. Pangalawa, shame is removed. Ano sabi kanina? Huwag bayaran mo niya kasi hindi makahinga doon sa gamit. Inalis po sa kanya yun. Sa culture po nila, sure yun, embarrassment mo sa tao yun. Sure na makakaranas ka ng disgrace. Pwedeng, alam nyo, sa atin, kung sino lang nasira, pero sa culture nila, parang lahat na isang pamilya. Yun yung pamilyang, yung kailan yan. Kahit umiyak na yung pinakamalit na bawag. Kasi, wala namang kaalam-alam yung bata sa ginawa ng damay-damay na. Niligtas siya ng miracle na yun doon. Shame is removed. God restored it so he was not left in shame. Yung kahihiyan, inalis. Pangatlo po, yung consequence ng nangyari. So, akala niyo pagka hindi nabayaran, may yung responsibility, yung consequence nandun pa rin yun. Pinutulan ng Lord yun. Ang pinalit niya, na-restore siya. Ano pong meron sa atin ngayon? Sabi po ng ilang theologian o ilang nagtuturo, mga tagapagturo, yung stick daw po na yun ay nag-represent sa cross. Kung saan, yung utang natin na hindi mababayaran, na tayong kamatayan lang, mawawala. Na kung saan yung kahiyahiya na mga ginagawa natin dahil sa kasalanan, mawawala. At yung consequence nito, na dahil patuloy tayo nagkakasala, puputulin ng Diyos kasi i-restore. So, always remember, grace defies the gravity of failure. Kung piling mo, palubog ka na ng palubog sa katatayuan mo sa buhay, dahil sa failure, dahil sa kasalanan na hindi mo masuko, masigit dyan yung law na binigay ng Diyos. Law of grace. Meron siyang tatatanging pag-ibig para sa bawat isa sa atin, na kung saan, kung maiintindihan natin, aalisin tayo yan, lulutang ka niya, i-restore ka niya. Pangatlo po, makikita natin dito sa verse 7, number 3, dignity of participation. Sa verse 7, and said, take it up. So he reaches his hand and took it. No? Sa verse 7. Ito po yung pinaka-practical na meron sa sermon na ito. Yung Shopee. Shopee. Okay lang po yan. Kasada po ako. Saka sa TikTok. So, ang pinaka-practical po na sermon ay ito. Bakit po hindi kayo maglasada po siya? Hindi nyo. Bakit po hindi ginawa ni Elisha na, kasi yun lang din naman, lumutang na, di ba? Nagis yung stick, lumutang. Bakit hindi kaya pagkalutang? Alam niyo sa mga movie, yung tapos ito yung stick, pat-pat, kabit. Bakit sabi niya, lumutang? Sige, kunin mo na. Possible naman yun, di ba? Nothing is possible, di ba? Sabi ng kanila. Pwedeng mangyari yun. Nagpalakol din, di ba? Bakit? Inayangan na sabi, okay, lumutang, sige, kunin mo na. Ito po yung sabi dito. God performs the supernatural, but He leaves the natural to us. Gagawin ng Diyos yung supernatural na hindi kayang gawin ng tao. Pero iiwan niya yung kayang gawin ng tao kasi ayaw kanya maging tamad. God preserve our dignity by making us partner. Sabi ko po kanina, di ba? Kailangan natin ng partnership sa miracle. In our own recovery, kailangan po natin na makapartner ng Panginoon. So, ito po ay hindi tayo parang spoiled na mga anak na pag umiyak,
ito. Pag umiyak, ito. Tayo po, sa tuwing kikilos po o may gagawin po miracle sa bawat isa sa atin, meron po tayong character building, no? Character building moment na kung saan may tinuturo din sa character natin na maayos habang gumagawa at kumikilos ang Diyos sa buhay natin. He invites us na maging kapartner doon sa kanyang kapangyarihan. So, a miracle is a partnership with God's power and our obedience. So, ano po ang takeaway? So, narinig na po ba yung edge metaphor? So, tignan niyo po So, yung edge metaphor po, yung talim ng palakol. Spiritually, the edge represent spiritual sharpness, passion for God, sensitive to the Holy Spirit, conviction, spirit, power, and effectiveness. So, ano pong ibig sabihin pag nawala yung edge? No, marami pong Kristiyano ngayon, isipin niyo po, may hawak kayong palakol lahat. No? Mamalakol tayo. Maraming Kristiyano ngayon, palakol ng palakol, sige, tapak. Tipak ba? Ang purul-purul na nung kanyang talim. Ano pong meron? Ano pong nare-represent ito? Wala na yung talim, pero ang meron sa mga Kristiyano ganito, still attending church. Wala pong Diyos. Nagugulat ako kung sa pagkakas. Wala tuloy ako. No? Yung metaphor po ng edge, pag wala ka ng talim, no? Ito yung mga outward. But inward, yung passion mo sa Panginoon, nawawala. Yung spiritual life mo, nagiging dull, lumalamig. Wala ka ng joy, fire, intimacy sa relationship mo sa Panginoon. They are active, but spiritually dry. So, ano po ang pinipicture ng metaphor nito sa atin? Isipin niyo po yung handle, no? Yung palakol. At saka yung edge, yung tipak yung talim. Yung handle po, patuloy natin hinawakan. Yung talim, yung effectiveness. Without the edge, you can still swing the axe. Tama. Tanggalin mo yung talim na yan. Gumaya ka ng gumaya. Mukha ka pa rin namamalakol. Wala ng talim. At pag may nakakita sa'yo, yung gano'n. So, kakaganon mo kahit wala yung talim, mukha kang busy. Tama kasi gano'n eh. Pag may nakakita sa'yo, baka may ibang ginagawa yan. Baka hindi naman namamalakol yan, baka may pinapaklo lang. Mukha kang busy. So, wala yung talim, nothing is meaningful doon sa ginagawa ko. At yun po yung spiritual warning sa atin. Ang Kristiyano po, still sing in worship, still preach or serve, still attend the church, still look faithful outward. Pero wala na po yung talim. There's no spiritual sharpness, no conviction, no intimacy with God, no spiritual impact. So, ang danger po, hindi yung lagi kang absent sa church. Ang danger, the real danger po, lagi kang present, pero wala na yung presensya ng Diyos sa'yo.
Busy does not always mean spiritually healthy. You can still swing the handle without while losing yung edge. Activity without intimacy eventually leads to spiritual dullness. It is impossible to look alive outward while becoming dull inward. So ano po yung mga patay sa loob pero buhay sa labas? Walking dead. Zombie. May zombie po ba sa simbahan na ito? Nagturo ng pangalan. So yung edge po ay nasisimbolo sa spiritual sharpness natin o yung closeness natin sa Panginoon. So kung mawawala po yung talim na to, you are still functioning outward. But inwardly, you have lost your spiritual life, spiritual fire, sensitivity, and effectiveness. So, ano po ang conclusion natin sa sermon na ito? Mga kapatid, ang mensahe ito at ang kwentong ito ay simple lang po. Minsan, kahit naglilingkod tayo sa Diyos, maaari pa rin tayong mawala ng edge o yung talim. Hindi ibig sabihin na wala na tayong pananampalataya. Okay ba po yun? Pero maaaring nawala na tayo ng focus, nawala na tayo ng passion, nawala na yung joy sa atin, nawala na yung prayer life, nawala na rin yung spiritual effectiveness natin. Katulad po ng mga propeta, patuloy po tayo pumuputol ng kahoy, patuloy tayong gumagawa, pero mayroon na po lang mahalagang nawawala. At kapag nawala ang tanim ng palakol, mas mahirap magtrabaho, mas maraming effort, pero kaunti ang bunga. No? Pero ang magandang balita po, ito, ang Diyos ay hindi lamang interesado sa pagpapalawak ng ginagawa natin. Interesado po siya na ibalik yung mga nawawala sa atin. Nawala ba yung spiritual fire? Nawala ba yung passion? Nawala ba yung dating ikaw, yung init mo sa Panginoon? Kayang ibalik niya ng Diyos. Kung lumubog po yung bakal, imposible po ito talaga mabalik. No? Pero ipinakita po ng Diyos ang kanyang biyaya ay may makapangyarihan kaysa sa natural na batas ng meron dito sa mundo na ito. At gaya po ng mga propeta, meron po tayong bahagi na gagawin. Ano po sabi ni Elisha kanina sa propeta? Kunin mo. Pick it up. Ibig sabihin po, God will do what only He can do. Hindi po ibig sabihin na yun lang ang kaya niyang gawin. Pero ang sinasabi po dito, gagawin ng Diyos yung gagawin niya sa supernatural way. Pero yung natural way, ibibigay niya sa'yo. Yun yung part natin. At kailangan natin mag-response po dito ng may pagsunod. Kaya kung pakiramdam po natin, nawawala na po yung edge natin, kailangan po natin bumalik po sa kanyang presensya. Bitahan po natin muli ang Diyos sa buhay natin dahil kaya pong ibalik ng Lord yung passion na dati nagdadrive sa'yo. Sa ministry, nagdadrive sa'yo para ma-enjoy mo yung pamumuhay Kristiyano. Yung focus na nawala, yung effectiveness na nawala, kaya ibalik ng Diyos na sa'yo. Amen. You may have lost your edge, but you have not lost God's power to restore it. Sige tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat sa
sapagkat ikaw ang Diyos na nagbabalik ng mga bagay na aming nawala. Kapag kami ay nangihina, nawala na sigla, nawala na po ng spiritual na lalim, talim. Tulungan mo kami muling makabalik sa iyong presensya. Balik mo po sa amin ang pananabik sa iyo. Balik mo po sa amin yung magkakaroon kami ng focus. At ang aming pagiging mabisa sa paglilingkod, Panginoon, ibalik mo po sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming lumakad na kasama ka sa araw-araw at mamuhay po ayon sa iyong kalooban. Salamat sapagkat ang iyong biyaya ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga aming pagkukulang. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong mga salita na aming narinig sa umaga na ito. Tulungan mo ang mga kapatid ko sa DRT, sa lugar na ito, na may isang buhay, muling magkaroon ng fire, Panginoon, sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano, sa kanilang pagsunod sa ministeryo, sa kanilang mga ginagawa sa iyong ministeryo, Panginoon. Mag-alab muli, Panginoon, bumalik yung first love nila, kundi ikaw yun, Panginoon. Wala na pong leader, wala na pong mananampalataya, Panginoon, ang gagawa ng kung ano-ano nang ayon lang sa gusto niya sa lugar na ito. Ang bawat isa po sa amin na nakarinig ng salita na ito ay lagi iko-consult, Panginoon, yung gusto mong gawin namin, Panginoon, sa lugar na ito. Maraming salamat, Lord. Samahan ko ang aking mga kapatid at kayo pong patuloy na magbigay ng pagpapala sa kanila. Maraming salamat. Yakapin mo sila, bikisin niyo sa inyong pag-ibig. At sa mga tao, mga kapatid ako nakakaramdam, Panginoon, na hindi na sila feeling nila hindi na sila effective, feeling nila sila na yung katulad ng bakal na lumbog, Panginoon, sa malalim na wala ng pakinabang. Alisin mo sa puso at isip namin yun, dahil makapangyarihan ka. I-restore mo kami para maging effective ulit sa iyong basan. Maraming salamat, Panginoon. Ang JRM Duplas, i-restore mo, Panginoon, para lumaganap, Panginoon, ang Ebanghelyo sa lugar na ito. Marami po salamat sa iyong mga paalala. Salamat po sa iyong kapangyarihan at pagmamahal sa bawat isa. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron po tayong Bible or Bible apps, manabuklat po tayo sa 2 Korinto, Kabanata 8, Talata 12. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay kung magbibigay kayo kung hindi niyo kaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkatipon-tipon niyo po kami sa ganitong gawain. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kamay ng bawat isa na maghahandog. I-bless niyo po ang kanilang mga negosyo, trabaho, at iba pang pagkakitaan. Dalangin po na mabibigay po ang bawat isa na bukal sa kanilang kalooban. Kayo na po, Panginoon, ang magbabalik sa kanila ng siksik-liglig at umaapaw. Kayo na din po, Panginoon, sa hindi makapagbigay. Ikaw po, Panginoon, ang mag-bless sa kanila. Bigyan mo po sila ng magandang trabaho at negosyo. Para sa susunod ay makapagbigay po sila na may bukal sa kanilang kalooban. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, pray. Amen.
Sige po tayo po lahat ay tumayo para po sa pagwawakas ng ating gawa. Na-bless po ba ang lahat? Amen. Tayo nga po ay magkamaya sa isa't isa. Praise God. Hallelujah. Sige po para po lahat tayo ay magkakilanlan. Marami sa atin mga hindi pa nakakilala sa isa't isa. Hindi ang pag-ibig
Ayun, bago po tayo dumako sa ating pumukas ng panalangin, tayo po ay meron lang pong